Okay mga guys, so nandito na naman tayo sa ating YouTube channel, no, para magbigay ng reaction video. Itong reaction video na to, ito yung mga balitang napapanahon sa ngayon, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. So ito yung pamagat yung pamagat ng ating bibigyan ng reaction ito. Ang Pilipinas hinamo na ang China, no. Tatawagin na ang mga kakampi at hindi takot ang mga Pilipino laban sa China. Kasi nga alam niyo naman, 'di ba, na nagpalabas ng arrest order ang mga Chino, mga Chekwa na yan, na huhulihin ang mga trespasser sa West Philippine Sea na sakop ng kanilang teritoryo, na inaangkin na teritoryo dito sa ating bansa, sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. So itong mga Chekwa na to, nakakabwisit talaga, no. Okay, no, so mas mabuti pa umpisa na natin, no. And also syempre, don't forget to subscribe muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also paki-subscribe din kay Balita ni Juan, okay? And so also kung bago pa lang sa akin channel, guys, please subscribe and like na lang muna. Okay? Umpisa na natin mag-reaction. Kakapasok lang na balita, mismong mga inchik ang nagulat nang biglaan silang balaan sa Baho de Masinloc at binalaang hindi susuko ang Pilipinas. Batay naman sa nagsidatingan na balita, hinamon na ang China sa Baho de Masinloc na wala sila doong karapatan at hindi sila pwedeng magpatupad sa Pilipinas. Kasunod ng inilabas nilang arrest order na ipaa-aresto sa West Philippine Sea ang lahat ng papasok na Pilipino na manggagaling mismo sa Pilipinas. Batay pa kay Jonathan Malaya, assistant. Teka, ang kakapal talaga ng mukha nito ng mga Chino na to. Arestuhan nila yung mga Pilipino, mga fisherman natin sa loob ng ating teritoryo. Wow, never, no. Ang titigas ng pagmumukha ng mga Chino, no. Director General ng National Security Council, hindi tayo titiklop sa China o sa kung anumang pananakot sa West Philippine Sea. Hindi tayo susunod sa batas nila, hindi nila tayo sakop at hindi naman dito ang kanilang i-easy. Subukan lang daw mang aresto dito ng Chinese Coast Guard nila at mapipilitan silang gumalaw para pumalag daw dyan ang PCG. This new... Ops, teka. Papalag ang Philippine Coast Guard daw. Abangan natin sa June 15 daw ipapatupad yung arrest ng mga Chino diyan sa West Philippine Sea. Tignan natin. Chinese Coast Guard regulations is nothing more than part of China's scare tactics to intimidate and coerce its Asian neighbors. It is provocative, escalatory, and increases the tensions in the South China Sea. We will increase the presence of our assets as much as we can. Teka, sabi ni Jonathan Malaya, maliwanag magi-increase ng asset ang ating gobyerno sa West Philippine Sea. Ano mga asset? Mga barko. Okay, para daw tulungan itulungan ng mga fisherman na huwag arestuhin. Kaya nga titignan natin, no, kung ano kayang gagawin. Ayun ang tanong Para kung sakasakali may mga insidente na nahaharas yung ating mga mangingisda at merong pagtatangka na arestuhin o i-detain ng ating mga kababayan, ay mapipigilan natin through our Philippine Coast Guard. China has no sovereignty in the high seas and therefore has no right to arrest, detain, or expel any person in the South China Sea, high seas, without trial. These regulations cannot apply to the exclusive economic zone of coastal states like Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, or the Philippines, or any other country for that matter. And we call on all maritime states, particularly our neighbors in like Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, to ignore these illegal regulations and sail in these waters. Tumatawag na rin si Jonathan Malaya sa mga kalapit na bansa na ignore daw nila yung kung ano yung pinalabas ng China. Kaya nga malalaman yan sa June 15.
to the extent that international law allows. Ngunit sabi ng ilang mangingisdang Pilipino, handa daw silang lumaban sa China. Handa daw silang ipaglaban na atin to. Bagamat natatakot din daw silang baka bungguin o i-water cannon ng Yes. malaking barko ng China. Kaya sila na daw mismo ang umiiwas para hindi na makagulo ang China. Kung sakali, lalaban din kami talaga, ma'am. Yun. Kung sakali. Mga taga dito. Kasi hindi na to sa atin talaga to eh. Kasi kung magpatalo tayo sa kanila, wala. Yung barko, ma'am, na yung malalaking barko nila po, ma'am, parang nilalapitan ka. Siyempre kami, tinatakot din na baka bungguin niya kami o isprayan kami ng water gun po, ma'am. Yun. Kami na lang ang kusang umaalis. Ayan tingnan nyo naman mas matatapang pa ang mga Pilipino civilian, Filipino Filipino fisherman kaysa sa ating mga kinaukulan. Nakapagtataka mas matapang pa sila Samantalang yung ating mga kinaukulan na Philippine Coast Guard, andun lang sa likod nakatingin. Iwan natin Kaya makikita natin sa June 15 kung aarestuin o titignan lang sila o titingin lang habang inaaresto yung mga Pilipino. Kaso kung iwas na lang tayo para wala nang gulo. At Oo, babala tingnan mo. sa China ng top 3 ng PMA, handa din silang lumaban, handang ipagtanggol ang ating teritoryo ng mga bago nating kadete. Ito daw kasi unang dahilan bakit Yun. nagsundalo daw sila para maipagtanggol tayo sa mananakop kahit China man yan o hindi. Tingnan nyo mga bagong kadete ng PMA, mas matatapang pa kaysa dun sa mga talagang regular ng sundalo. Ewan lang natin ba't ganun? Dahil talagang papalag sila. We have seen the situation in the West Philippine Sea, and they have also said that we are also ready as part of our service, as part of our first reason why we entered the Tapang academy. nila, We are ready to serve our nation whenever circumstances are needed. Batay pa kay Renato De Castro na security analyst, dapat nang lumaban tayo sa China, dapat na silang hamunin, tawagin na mga kaalyado sa West Philippine Sea at wag na daw anyang hintayin pa na makapanghuli pa sila bago pa man merong Filipinong maaresto sa West Philippine Sea. So yung binabanggit nyo po na kumbaga joint action nitong ating mga kaalyadong bansa na ito, assuming lang po na hindi natin makuha agad-agad yan dahil kinakailangan pa po ng permiso ng bawat gobyerno po ng binanggit yung mga bansa, paano pangingisda kaya dito ng ating mga mangingisda? Particularly po dito sa Panatag Shoal o sa may Baho de Masinloc, sa mga lugar na ito na inaangkin ng China, ang sinasabi nila pag kayo lumabag, mag-trespassing kayo, maaari namin kayong hulihin, isis namin yung mga bangka o barko ninyo, Naku. kukulong namin kayo without due Naku, lagot. process. Papadala ho natin ng Coast Guard ho natin. Dapat sila harapin ng Coast Guard, ng Philippine Coast Guard ho. Pagkakaroon ng harapan ho, pag gumamit ho sila ng dahas sa ating Coast Guard, the Mutual Defense Treaty will be invoked ho. Yun. Well, Yun na yun. Kasi, yun, talagang ho. Naku, delikado Talagang, na yun kumbaga, aktivista ho ko nung kabataan ko, kasama ho ng ating kaibigan si JB Bautista po. Ayan na. Diyan na magkakalaman talaga sa June 15, So, ayun nga, magpapadala ang ating gobyerno ng mga assets nga, mga Philippine Coast Guard, papalibutan at magbabantay sa mga fisherman, Pag inaresto daw, ayun na yun, ay pipigilan nila. Ngayon, pagka lumaban at gumamit ng dahas o mga baril ba o gumamit ang Chino ng mga kumbaga arm attack, doon na mag-invoke yung Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas. Pag yung China tsaka yung Philippine Coast Guard at ang China Coast Guard nagkainitan diyan sa dagat. Pero yung Philippine Coast Guard hindi lalaban yan ng arm attack Maghihintay lang yan kahit batukan mo pa yung Philippine Coast Guard, hindi lalaban yan Talagang, kumbaga gusto ho ng China talaga is hardball, tatapatin na ho natin ng hardball. Tignan ho natin kung sinong ang atras ho. Kasi talagang lantaran din ho yung kumbaga pananako po nila dito. Kung di ho natin ito haharapin,
again, yung sinabi nga ho ng ating presidente, napaka-strong din ho yung statement ni President Bongbong Marcos Yun. Jr. This is unacceptable. So what's the best way to show to China that this is totally unacceptable to the Yun. Philippines? Paano kaya ito? Tutuloy lang mangingisda ang ating mga kababayan doon, and then ang Coast Guard po, ang ating Philippine Coast Guard, and hintayin natin kung ano magiging gagawin ng Chinese Coast Guard, and after that, tsaka ho tayo magreklamo na saan? Sa tribunal ba ulit? Paano kaya? Una hong sinabi ng aking kaibigan ho, ni Commodore J. Tariala, and I respect yung position niya, kasi titindihan natin, nasa Coast Guard ho siya, nasa gobyerno, ignore. Pero ako, bilang isang academic ho, bilang isang individual at isang mamamayang Pilipino ho, dapat we openly challenge po yan. Sabi nga rin ho ni Associate Justice Carpio, anyway, naumpisahan na ho natin yung maritime cooperative activity ho. Last year ho, kasama ho natin ang Amerika. Tapos nung April 7 ho, kasama ho natin ang Australia, Japan, and US. Yun. Tapos ho, nung balikatan exercise, sumakasama ho natin France. Gawin na ho natin, pagtingin ho natin yung maritime cooperative activity. Kasama ho ang Amerika, kasama ho ang Japan, kasama ho ang Australia, kasama pa rin ho natin ang India at mga ilang bansa para ho i-challenge ho natin to. Kasi kung tayo lang ho, mahirapan ho tayo. Tama. Dapat ho, again, hindi lang tayo magpuprotesta, let's again mobilize an international... Ops, teka. Tama yung sinasabi niya, di ba mga guys? Na isama ang mga ally forces natin, no? Hindi yung tayo lang, no? Kasi hindi, aminin man natin, totoo talaga, hindi natin kaya maipagdigmaan sa China. Kasi mga gamit natin, mga walang kwenta, di ba? So, kailangan kasama natin na mag-enforce dyan sa West Philippine Sea at mag-maritime patrol ay ang mga ally forces katulad ng Amerika, tulad ng France, lahat ng kakampi ng Pilipinas, no. So dapat ganoon ang gawin. Ewan ko lang no? Bakit kaya ba't di ganun ginagawa ng ating gobyerno, no? Ano bang gusto nila? Solohin nila yung yung mga pangbubuli ng China. Kaya binubuli tayo ng China kasi nga wala naman tayong lakas ng loob, no, na gumante. Kaya yan, ewan ko ba bakit ba ganyan. So pwede rin kayo mag-comments dyan, ha, mga guys, ha. National coalition to challenge ho tong Coast Guard guide, yung tong direktiba ho na nagbibigay ho ng karapatan sa Chinese Coast Guard ho na manghuli. Dapat ho very vigorous ang reaction po natin. When you say challenge ito literally sa pamamagitan ng paglalayag sa exclusive economic zone ng Pilipinas kasama itong ilang mga resources ng nabanggit yung mga bansa. Ganun po bang ibig sabihin? Ganun ho kasi naumpisahan na naman ho natin eh. In fact, yung Trilateral Security Cooperation na na-form ho natin noong April 11, kasama ho si President Marcos ho, si Prime Minister Kishida, si Joe Biden ho. Sinasabi ho na susuportahan tayo ng Japan at Amerika dito sa larangan ng maritime cooperative activity. So, tama. Ang kailangan lang ho talaga is leadership that we could provide. Nagbigay na nga ho ng statement ang ating presidente. Yun, kailangan talaga leadership. Leadership na hindi bakla. Leadership na lalaki. It is unacceptable. So I'm expecting right now ngayon araw din magpa-file ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs. I think it should be very vigorous. Dapat na siguro again, I'm giving my advice as an academic and as a Filipino citizen. Dapat tawagin na rin ho natin ang Chinese ambassador and ask the Chinese ambassador to explain. At least we are entitled to their explanation. Lapag natin yung very strong diplomatic protest ho natin. Yes, tama yung sinasabi ni yung mamang yan, no. Then of course at that time, iano na natin, sabihan na natin yung mga bansa na maaring sumama sa atin dito sa loob ng ASEAN. I hope Vietnam will join us, Indonesia, to join us to at least express our indignation against this illegal action by the Chinese government. Okay, sige.
Alright, so kung kayo po ang kukonsultahin, no? Ng government, ano po ang inyong mga gustong ilatag na mga pamamaraan muna bago po itong sinasabi ho na posibilidad po ng confrontation talaga, physical Yun. confrontation? Una ho talaga yung very strong diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs. Then Yun. we asked, we called the Chinese ambassador to explain to the Department of Foreign Affairs what this would Yun. entail. And of course, this is time that we also send Yun. diplomatic notes to Vietnam, to Yun. Malaysia, to Indonesia, and of course to our treaty ally, the United States, Australia, and of course Japan. Yes, tama. And of course, impressing upon this the seriousness of this directive. And then to file another protest sa UNCLOS. Pag inaresto na ho nila, pag inaresto na nila Nako. yung ating mga isda at hinaras na nila yung mga Coast Guard and of course Navy natin, i-challenge yung natin all out. Kasi talagang ang tingin ho ng China, ewan ko po na kung nabasa nyo ho yung nilabas ng statement ho ng Global Times. Ano po laman ito? Napaka-arrogante po. Napaka-arrogante. Anyway, parang sinasabi nila, solve na tong lahat ng to dahil kasi naglabas na kami ng batas. Ini-implement lang natin tong batas na to. Without even mention the fact na yung batas ho nila na based ho doon sa 9-dash line, 10-dash line ho nila has already been disproven Apo. as illegitimate, illegal law ng arbitral ruling. Parang very cold implementation ng kanilang domestic law. Na parang hindi ho tayo nag-i-exist. Parang kanila na ho yung Ayungin Yun, Shoal, nako. Scarborough Shoal at yung 90% ng South China Nako. Sea. Na tayo ho talaga ang nanggugulo. Nako, delikado. Bilang isang Pilipino nung nabasa ko po yan, I cannot help Putang. Ito grabe itong mga China talaga, no? Itong mga Chino, no? Talaga inaangkin nila yung 9-dash line. O 10-dash line pa nga, baka meron pa nga 12-dash line. Halos buong kabuuan na West Philippine Sea, no? Hanggang Palawan, inaangkin nila. Inaangkin dahil doon sa kanilang historical. Pero wala yun sa international law. So talagang mas lamang talaga ang Pilipinas, no? Pagdating sa usapin na ganyan. but to feel so insulted and so indignant. Parang ang hirap siguro natin dito, no, ang katayuan mo kung ikaw ang decision maker dito dahil sa nakikipag-usap ka sa sarado na ang, di ba, ang sarado na sila. Basta kami ang tama, ito ang amin, kami ang tama, kayo mali. Di ba? At saka ano ho yun, malakas kami, makapangyarihan kami, Oo. kaya tama kami palagi. Ayun nga yung sinasabi ho. Sa Ayun. pananaw ng China, might makes right. Kaya nga, ganun ang pananaw ng Chino, no? Sila ay superpower, malakas at mayaman. At kayo mga Pilipinas, kayo Pilipino, mga mahirap lang. Ganon na nasa isip. Ganon ang mindset ng Chino, no? To napakalupit, Kuya Eddie. At tayo nga naman din ay obligado lang na sumandal din sa ating mga kaalyadong bansa kasi nga din legally tayo ang tama, no? Oh. Tama ho. Natatandaan ko yung sinabi ho talaga na dapat tandaan ho ng bawat Pilipino ho, no? Nangyari ho to noong July 2010 sa Hanoi ho, no? Na doon ho sa nag-umpisa ho na sinabi ng Amerika, si Secretary Hillary Clinton ho, na merong interest ang Amerika sa South China Sea ho. Nagalit ho kaagad ang China ho sa ASEAN. No, nagsalita ho yung Foreign Affairs Counselor ng Chinese Communist Party. Ano naman kung may interest ang Amerika sa West Philippine Sea? Wala na silang pakialam doon, no? Yung mga Chino na yan. Na dating ambassador ho dito sa Pilipinas, no? Si Yang Jiechi, no? Sinabi niya ho to, ang dapat natin tandaan ho to, no? ASEAN countries are small, China is big, and this is the reality you will have to face. Nako, Ngayon, kapal. pinamumukha ho sa atin ng China po. kapal talaga ng mukha Pero ng hindi Chino. naman kaya itong kanilang paglalabas nga, no, nitong kanilang panuntunan na ito, bagong kanilang, well, sabi ho kasi dito, ngayon lang daw po itong May 15 po adopted, no? Supposed to be, no? And then effective ho sa June 15 itong kanilang order na ito. Hindi naman kaya nga ito ay parang you're going to fall into their trap na
sige, subukan natin to. At pagkatapos, ganun talaga eh. opo, at pagkatapos, Kung kumbaga, pagbibigyan naman natin ho sila, matatakot ho tayo, talo ho tayo. Di ba po? Parang kumbaga, laro ho yan ng poker. Parang yung China challenge to. Itong gumawa ng batas ang China challenge yung mga Pinoy, no? Kung itong matatakot o hindi. Pag nasindak ho kayo, talo ho kayo. So pakita ho natin, hindi tayo nasisindak kasi Tama. nasa likod ho natin, Huwag nasa likod ho pasisindak. natin ang international law. Walang karapatan, sabi nga ho ni Justice Carpio ho, walang karapatan ang isang bansa na angkinin ho ang tinatawag nating high seas. Kung ikaw ang tatanungin Kawan, anong yung opinion sa balitang ito? Mag-iwan ka lang yung komento at atin na itong babasahin isa-isa. Kakapa Okay mga guys, so ganito, no. So hindi tayo papayag na arestuhin, no. Arestuhan ng basta-basta na lang ng Chino sa West Philippine Sea. So, kawawa naman 'tong mga ano natin, no, mga kababayan natin sa mangingisda, no. So kailangan talaga gumawa ng action, no. Action na. Hindi drama. Action ang gumawa ng action ang ating Philippine Coast Guard o Philippine Navy para nga hindi hilahin papunta sa kulungan yung mga fisherman natin. So kawawang-kawawa talaga. So dapat talaga magmatigas ang ating gobyerno laban sa China kasi nga nasa tama tayo eh. Nasa tama ang kinikilos o ginagalaw ng mga Pilipino at ang ating gobyerno. So dapat talaga hindi tayo magpadala sa mga Chino na yan, no. Kailangan maging matigas tayo. So sana gawin nga. Kaya nga malalaman niya sa June 15. Okay, no. So mga guys, so nagustuhan niyo yung mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna bago tayo magtapos. Okay?